Guys, ayoko na maging photographer. Magmo-moto vlogging na lang ako. Talagang magastos ang mga photography equipment and accessories kung seryoso mo tong gagastusan. Pag nalaman nga ng ibang tao yung presyo ng mga gamit natin sa photography, talagang mapapailing pa nga sila. Hindi natin sila masisisi kasi nga iba naman yung mga interest nila. Pagdating sa mga professional level ng photography equipment, madalas na ikukumpara pa yun ng ibang tao sa pagbili ng sasakyan. At some point in time, maririnig nyo yung mga kataga na ang mahal naman yan, kapresyo na ng sasakyan. O kaya naman maririnig nyo na sasabihin nila sa'yo, ang mahal naman ng camera na yan o ng lente na yan, sana motor na lang binili mo, may nasakyan ka pa. Yung mga something ganon. Bilang isang tao na mahilig din sa motor, somehow, nag-a-agree din ako sa kanila. Kaya tara, punta tayo sa bilihan ng motor. Tingnan nyo to guys, diba? Ito yung presyo ng mga lente. Gusto ko kasi bumili ng lens. Sabi nila bumili na lang daw ako ng motor. Pwede ba to swap sa lens? Tingnan nyo to guys, di ba? Ito yung presyo ng mga lente. Gusto ko kasi bumili ng lens. Sabi nila bumili na lang daw ako ng motor. Kung kayo po papipiliin, ito yung kasi yung presyo ng camera tsaka lens. And this is the 56mm APD. So yung price niya. Pwede ba to swap sa lens? Sabi kasi nila, ang mahal naman ng mga accessories ng camera. So, pumasok ng seryoso sa photography. Diba? Motor na lang. Kasi ito yung presyo nung Yung price na sir. Dito, mas mahal pa. Mas mahal pa, no? Oo, sir. Ikaw, sir, camera or motor? Imagine niyo itong motor na to. Ang presyo niya po is magkano? 59,800. Halos 60,000 pesos. 60,000. 59,800. Yung price na itong lens na to is naka-sale siya ngayon. Original price is 83,000. So, 72,000 siya ngayon. Meron akong gustong lens dyan kaso ang mahal. Bili muna tayo motor. Tada! Ito po. Imagine, yung presyo nito is parang ka lang bumili ng lente or ng camera. Pero syempre, kung gusto mong seryoso, pasukin talaga yung photography, mag-i-invest ka rin talaga. Pero pwede rin naman kasi kahit ano lang na meron ka eh. Actually, cellphone ngayon pwede na talaga eh. Maganda na rin ang kuha ng mga cellphone. So, pwede ka naman talaga magsimula kahit ano yung gamit mo as long as nakaka-take yun ng photos. Hindi mo naman kailangan gumastos talaga ng sobra or ng malaki sa simula. Pero yun nga, kanya-kanyang lason lang yan. Gastos talaga ang photography kung seryoso mo tong papasukin. Mahal yung camera, mahal yung lens. Kaya nga yung iba napapasabi na imbis na bumili ka na lang raw ng camera or ng bagong lens, bumili ka na lang raw ng motor. Pero magkakaiba naman tayo ng trip. Kung sinasabi ng iba na sasakyan na lang yung bilhin mo kasi yung camera hindi mo naman pwedeng masakyan. Pero 'di ba, yung motor din naman or yung sasakyan mo hindi naman yun makakapag-take ng picture. Anyway, meron nga pala tayong bagong ginagamit na action camera. Ang liit nyo. Ito yung isa sa mga latest camera, action camera ngayon. This is the Insta360 Go 3S. So, napakaliit niya. So, anong difference nito? Magagamit mo to na pang-take ng mga creative angle siguro. Mga something ganito. Isa na ata to sa isa sa mga pinakamaliit na action camera. Well, iba rin yung mga kayang gawin nito kasi nga maliit lang siya. Ito yung mismong camera unit, camera module, or whatever you want to call this. And pwede mo itong ikabit kasi dito sa parang main unit niya. Wala tong screen, so ito waterproof, pero itong pinaka-main hindi. Siya nga pala, yung memory nito is built-in, so merong 64GB and 128GB. So built-in yung memory niya and I guess nandito sa mismong module ng camera. Nafi-flip din nga pala yung screen nito. So, meron kang parang vlogging camera. Isa pala sa mga feature nito, pag tinanggal mo siya dito sa module,
So, magagamit mo to as screen. And magnetic nga pala to. So, pwede siyang dumikit. Pagdating sa accessories, ito yung isa sa mga accessories niya. So, this is a necklace. So, pwede siyang, ayan, connect naman siya dito ngayon. So, pwede mo tong ipasok sa loob ng damit mo, sa loob ng shirt, tapos didikit na siya. Parang ganyan. Malakas yung magnet niya. Dito leather na tong suot natin pero kumakapit pa din. This is just the standard version. Alam ko meron tong mga combo version pa. And by the way, this video is not sponsored by anybody. Tapos meron siyang ganitong clip. So, para maikabit mo to dito. Tada. Tapos ito naman, pwede mo na tong ikabit sa tripod. Meron siyang iba't ibang mga accessories pa eh. So, meron siya nito for POV. So, ilagay mo siya dito. So, ayan. Ayan, meron ka ng POV shot. So, pag clinic ko to, one press. Ayan, recording na siya. So, hands-free na. So, magagawa ka na. Pwede na ako magmotor. Or kung ano yung kailangan kong gawin. So, meron na siyang POV. Para sa full specification nito, lalagay ko na lang yung links para makita nyo yung details ng product na to sa baba. Maggastos talaga ang photography kung seryoso mo tong papasukin at gusto mo yung mga latest camera technology and accessories. So, ang follow-up question ngayon, magkano naman ang isang litrato? Ako, personally ay naniniwala na ang malaking porsyento ng isang litrato ay hindi nakadepende sa presyo ng camera gears. Mas nakadepende ang presyo ng litrato unang-una sa moment. Doon sa storya ng once in a lifetime moment frozen in a photograph. Kasama yung technical skill ng taong kumukuha ng litrato. Pero syempre to balance, mas maganda at mas mahal yung photography equipment, mas maganda yung quality ng litrato. Technically, again, yung quality ng litrato. Pagdating sa creativity, istorya at kwento ng composition, wala yan sa mahal o mura ng camera gears. Any camera that can take a photo has a potential to capture an epic, priceless moment. Nakadepende lang talaga yun sa photographer. Mahilig ako sa photography at nahihilig din ako sa pagmumotor ngayon. Pero sa totoo lang, para sa akin, hindi naman talaga nalalayo ang pagmumotor sa photography. Kino-consider ko ang pagmumotor as an accessory para sa photography na ginagawa natin. Siyempre, mahirap naman maglakad papunta doon sa mga epic spots kung saan natin gustong kumuha ng epic na litrato, di ba? So yung motor, kahit pasabihin nila na kapresyo lang siya ng lens, kung magagamit naman natin siya para sa pagpunta sa mga lugar kung saan tayo makakakuha ng mga epic na litrato, sulit na rin siya. Kumbaga sa photography, wala yan sa camera. Nasa photographer yan. Sa pagmo-motorcycle adventure naman, wala yan sa motor. Nasa rider yan. Well, masyado pang maaga siguro para mag-conclude, kaya abangan nyo na lang yung mga adventure natin para sa epic na litrato gamit yung bago nating kasama na Cafe Racer. So I guess that's it for this video, guys. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!